existido ang sinasampalatayanan ng Catholic or ni 2S. Ayan. Okay na? Deal na yan, Brother 2S? Okay na yan. I-close na natin to ha. Yung presentation 10 minutes. Yung cross-examination ilang minuto? 7. Sige, pwede na yan. 10-7. 7 minutes. So may objection, ipopost yung time ha, para hindi masayang yung 7 minutes. Pag may objection lagi, ipopost yung time ha, mapapansin mo naman yan eh. Sister, pag Ilang may objection, seconds tapos yung sagot? mapapansin mo na rin yan. Cross-examine. Ay, 30, clear na natin. 20. Ilang segundo yung gusto nyo? 20 na lang. 20. Oh, 20. 20 seconds, Wes. Conclusion nyo, 5 minutes. Teka muna. 5. Wes, ilang segundo yung pagsagot? 20 20. daw. 20. May magpapakilala 20 pa kayo seconds, ng isang minuto? Oh, pwede. Oh, Sige, sige. mabilis lang. Ito lang na isang minuto yan. Tapos, rebuttal. Tapos, ang final conclusion, ilang minuto? 5. 5 minutes. 5 minutes. Mauna yung negative ha. Conclusion, okay ba yan? Sige, Yes, ganun okay. talaga Yun, yung Mr. Moderator. Alright. So, okay na. Okay na. So, ang rules na gagawin natin, may showdown ba? Wala. Wala. Walang showdown. Ganito ako mag-moderate sa category. Yung category, hindi lang yes or no, pwede ring A, B, C, D, pwede ring anong kulay, anong Bible verse, saang lugar, anong pangalan. Yan ang category. Kunyari, sino? Pag sinabing sino, tumutukoy yan sa persona. Sino ang nagsabi sa'yo? Kunyari, si Pedro. Sasagitin mo muna ng salitang Pedro bago ka mag-explain 20 seconds. Categorical first. Ngayon, kung hindi nyo kaya sagutin ng categorical, pwede kayo mag-objection, Mr. Moderator, pala si ganito, ganito. Tapos magka-contradiction yung isa, ganito naman. Tapos, timbangin ko kung sino yung mas logical yung katwiran. Tsaka kunyari, out of topic, sasabihin ng send the topic bro eh. Ganito. Tapos, about dun sa kung nila tago hindi inilatag. Pag hindi niya inilatag, sabihin hindi ko nilatag yan. Pero once na sumabit or nagkaroon ng connection yung tanong dun sa nilatag mo, kahit hindi mo yun nilatag yung ganun, kasi hindi mo naman talaga ilalatag yung ibang tanong eh, kaya nga tinatanong, di ba? Kunyari, ang topic, ang nilatag mo about dito sa ganito, sa maganda, sa Bible or sa chapter 1. Ang nilatag mo John 1:1. Pag nagtanong ng Bible verse sa baba, yan, nilatag mo John 1:1, tapos nagtanong sa verse 2, verse 3, ipapasok ko na yun inside the topic niya kasi buong chapter naman siya, magkadikit lang eh. So ganun ha. Ano pa ba nalimutan ko? Moderator decision is always final ha. Tapos pwede kayong umapila sa akin syempre. O game. So, okay na ba? Sangayon na ba ang lahat? Sangayon na po, Mr. Moderator. Yes. Alright, ako po yung nangangako na magiging patas sa lalaban na magaganap na debate na to. So, 10 minutes, sama nyo na sa 10 minutes yung pagpapakilala nyo. Okay lang? Oh, pwede. Oo, para So, isahan na lang. Ang topic po ngayon ay papatunayan ni Brother 2S na ang Diyos na sinasampalatayanan niya ay tunay na nag-exist or existido. So, Brother 2S, 10 minutes bro, start na. Ayun po, isang mapagpalang hapon na rin kasi malapit ng mag-alauna. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Shoutout muna sa ating 70 plus viewers, sa mga taong naparito. Ako po si Brother 2S Petrus ng Ethos Bottom po rito sa TikTok na magpapahayag sa inyo ng katotohanan tungkol sa realidad ng Diyos na aming sinasampalatayanan, ang Santissima Trinidad. At patutunayan natin ito ayon sa Biblia at mga referensya gaya ng napagkasunduan namin sa ATS platform na dito natuloy sa platform ni Uncle Boy Letra na siyang tumatayong moderator natin. Ayun po, nakapagpakilala na ako. Muli po, tayo ay humihingi ng guidelines humihingi ng guidance sa ating Panginoong Diyos na may likha sa atin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paano po ba natin matutukoy kung yung sinasampalatayanan nating Diyos
ay totoong nag-e-exist ayon po rito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 53. Sabi dito, the divine plan of revelation is realized simultaneously by deeds and words, which are intrinsically bound up with each other and shed light on each other. It involves a specific divine pedagogy. Ano ba ang ibig sabihin ng divine pedagogy? Ito po ay the science of art of teaching and learning. It involves the study and practice of how to teach effectively, taking into account the needs, abilities, and learning styles of students. Ayun po, ibig sabihin, natututo tayo. Saan tayo natututo? Doon sa specific divine pedagogy. Ano ito? God communicates Himself to man gradually. Ibig sabihin, yung Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Ang Diyos nakikipag-communicate sa mga tao. He prepares him to welcome by stages the supernatural revelation that is to culminate in the person and mission of the incarnate Word, Jesus Christ. Isang punto, bakit tunay na existido ang aming Diyos? Dahil meron siyang divine revelation. Dahil ayon sa aming pananampalatayang Katoliko, kapag yung Diyos na kilala mo, walang divine revelation, hindi yan tunay na Diyos. Alam mo kung bakit? Dahil hindi niya kayang ipahayag, hindi niya kayang ipakita ang kanyang sarili. Kaya ang Diyos namin, sa nag-iisang Diyos sa Trinidad, ay gumawa siya ng paraan upang makipag-communicate sa tao. At ito ang divine revelation. Gaya ng sinasabi ni Saint Irenaeus of Lyons, repeatedly speaks of this divine pedagogy using the image of God, and man become accustomed to one another. The Word of God dwelt in man and became the Son of Man in order to accustom man to perceive God and to accustom God to dwell in man according to the Father's pleasure. Sino ba ang tinutukoy dito ni Saint Irenaeus of Lyons? Na yung sinasabi dito na God using the image of God. Sino yung image of God na tinutukoy dito? Si Kristo. Colosas 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya sabi dito, the Word of God. Sino yung Word of God? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And sa John 1:14, sa John 1:14, nagkatawang tao ang salita at nanahan sa piling natin. Kaya sabi dito, Son of Man, in order to accustom man to perceive God, and to accustom God to dwell in man according to the Father's pleasure. Anong ibig sabihin nito na to dwell in man? Yung God daw magdudwell sa tao. Alam mo ibig sabihin nun? Kapag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay may karapatang tawaging anak ng Diyos. Ano pa ang ating batayan? Dito pa rin sa ating Catechism of the Catholic Church. Dito sa part 1, section 1. Chapter 2, God comes to meet man ang title. Sabi dito sa paragraph 50, by natural reason, man can know God with certainty on the basis of His works. But there is another order of knowledge which man cannot possibly arrive at by his own powers. O, ibig sabihin daw, by natural reason, malalaman natin o makikilala natin yung Diyos na kinikilala natin. Sa natural reason yan, dahil kapag yung mga ancestor natin naniniwala sa Diyos, wala tayong ancestor na atheist. Lahat ng ancestor natin ng mga tao, kahit hindi ancestor ng Pinoy, kahit pa ancestor yan ng Chinese, ancestor ng Japanese, ancestor ng mga Amerikano, ancestor ng mga taga-Europe, lahat ng ancestor nila naniniwala sa Diyos. Walang ancestor ang tao na atheist, no? Kaya sabi dito, the order of divine revelation, yung hindi raw maarok ng isip ng tao, ito ay pinakilala ng Diyos sa pamamagitan ng divine revelation. Kaya nga ito yung mababasa natin kung babasahin natin ang Biblia. Sabi rito sa Genesis 1, sa MBB tag,
Ito ay revelation ng Panginoong Diyos. Sabi niya, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sabi sa 2, ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Ano raw yung ginawa ng Diyos? Sa uno, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nasaan ang Espiritu Santo? Sabi sa 2, ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Paano yan? Nasaan si Kristo? Hindi naman binanggit. Basahin natin sa sulat ni Juan. Dito sa Juan 1:1, patuloy natin ang basa. Sabi dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sino yung salita o berbo na tinutukoy dito? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ano raw ang sabi? Nang pasimula ay naroon na. Naroon na pala ang Panginoong Hesukristo. Anong katunayan? Sabi sa 2, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Sabi sa 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalika nang hindi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, sa creation, kumikilos yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi sila nagkukontrahan. Kahit kailanman hindi sila nag-aagaw-agaw ng gawain, kundi sila'y nagkakasundo, sila'y nagkakaisa. Gaya nga sinasabi sa Catechism of the Catholic Church, pwede nating makilala ang Diyos. Pwede nating malaman na meron siyang eksistensya. Last 2 minutes. Salamat sa oras. Pwede nating makilala ang Diyos sa pamamagitan ng natural knowledge. Pero may mga misteryo na hindi natin kaya, na hindi na makaya maarok ng isip ng tao. Kaya merong divine revelation na binigay ang Diyos. Dahil sabi sa Biblia, God is love. Paano siya natawag na God is love? Dahil siya ay mayroong revelation. Halimbawa, mahal tayo ng ating presidente. Kaya sila ay nagtakda ng mga batas upang sundin ng mga tao. Ganun din ang Diyos. Kapag yung Diyos na kilala mo, walang revelation na dala, ibig sabihin, hindi yan tunay na Diyos. Peking Diyos yan. Pero yung Diyos namin, Ama, Anak at Espiritu Santo, na tinatawag namin Santissima Trinidad, ito ay nagkakaisa. Ito ay totoong nag-e-exist sa mundo natin. Sa pamamagitan ng divine revelation, makikilala natin ang kanyang eksistensya. At kung pagbabasayan natin ang Biblia, dahil si Yuwilday naman ang nagsabi nito na ito ang gagamitin nating batayan, hindi naman ako yung nagsuggest kundi siya. Kaya kung pagbabatayan natin ang Biblia sa panahon ng Lumang Tipan, nakikipag-communicate na yung Diyos sa tao. Diba? Hindi nag-i-imagination yung mga tao sa Lumang Tipan. Mayroon silang kasaysayan yan na nakipag-communicate sa kanila ang Diyos. Ngayon naman sa panahon ng Bagong Tipan, sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo, nakipag-communicate ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus bilang siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kolosas 1:15. Ibig sabihin, nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, na ito ang ginagamit at pinagbabatayan ng sangkakristyanuhan hanggang ngayon. Marami pong salamat. Alright. So yan po si Brother Tuwes. I think bro, baka pwede ka muna nga uminom-inom na, no? Post examination, already ka na, bro? Ready na bro, ready na. Malinaw ba ako dyan? Pinig ko dyan? Malinaw Ba yung boses ko? Malinaw? Mr. Moderator. Baka malabo yung boses ko. Alright. You will die, bro. Magkano ka nga? Sound Open check, mic. okay na po ba? Sound check ka nga muna. Malinaw. So, proceed tayo sa question and answer. So, ang magtatanong si Brother You Will Die. So, pwede na start mo na. Okay, game. Unang tanong ko sa'yo, 2S, binanggit mo ang divine revelation bilang patotoo o patunay mo sa existidong Diyos. Ang tanong sa'yo,
lahat ba ng divine revelation valid o hindi valid? Ayun, lahat ng divine revelation ay may tuturing nating valid. Ayan, pero may mga kanya-kanyang perspektibo yan. Halimbawa, sa perspektibo ng mga Hinduism, divine revelation din yung tawag nila dyan. Sa Judaism, sa Christianity, sa Islam, divine revelation din. May tuturing nating valid yan, pero may iba't Next ibang question. perspektibo. Sunod na tanong bro, dahil sabi mo valid naman pala yan. Sa makatuwid, subjective yan, hindi objective ang divine revelation. Subjective o objective? Bagaman valid siya. Ayun. May mga divine revelation na subjective, merong hindi subjective. Ano yung mga divine revelation na di subjective? Kapag ito ay kumukontra doon sa ibang divine revelation. O halimbawa, sa revelation ng Islam, nakasulat doon, saliksikin ninyo ang Torah at yung Injil. Yung Torah yung sa Judaism, yung Next Injil, question. ito yung Biblia. Sunod na tanong bro, dahil sabi mo, pwedeng objective, pwede rin namang subjective. Ano ang isang example ng divine revelation na objective? Ano? Ayun, ito yung banal na Biblia. Dahil ayon na rin sa Quran, pinapasaliksik doon yung Torah, which is yung Torah ay naglalaman ng Old Testament, at yung Injil na ginagamit ng mga Kristiyano, which is ang Biblia. Pinatunayan na rin ng subjective divine revelation nila na objective yung divine revelation na pinangahawakan namin. Next question. Sunod na tanong bro, dahil sabi mo kanina, lahat ng mga ancestor ng tao, kahit saan pa mang panig ng ng mundo, ay naniniwala sa Diyos. Ang tanong ngayon sa iyo bro, yung mga ancestor ba na naniniwala sa Diyos, iisang Diyos lang ba ang pinaniniwalaan nila? Yes or no? Yes, iisang Diyos lang ang pinaniniwalaan nila. Pero may sarili-sarili silang kultura, may sarili-sarili silang pamamantayan, may sarili-sarili silang perspektibo patungkol sa Diyos. Pero lahat sila naniniwala na mayroon lamang iisang Diyos. Sunod na tanong. Ay, okay na po ba, Yes, moderator? sunod na tanong, minto na siya. Okay, sunod na tanong bro, dahil sabi mo, iisang Diyos lang ang pinaniniwalaan ng mga ancestors natin. Yung pinaniniwalaan ba nilang Diyos na iisa, Diyos mo rin ngayon? Ayun, yung pinaniniwalaan nilang Diyos noon, ayun din yung kinikilala naming Diyos ngayon. Ano ang katunayan? Yung mga ancestor natin, naniniwala sila na may iisang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Ganon din ang paniniwala ng mga Kristiyanong Katoliko na mababasa sa aming Nicene Creed. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven Next and question. the earth. Sunod na tanong bro, dahil sabi mo mga ancestors natin, particular na yung panahon ng mga Hellenitiko o Greek. Yung kinikilala ba nilang Diyos doon, Trinity, na kagaya ng Diyos mong Trinidad? Yes or no? No, yung kinikilala nilang Diyos, hindi Trinity, gaya nga ng sagot ko kanina, na bagamat naniniwala silang may isang tunay na Diyos, may kakanya-kanya silang perspektibo, may kanya-kanya silang kultura at pamantayan patungkol sa pagkakilala sa Diyos. Pero lahat sila naniniwala na mayroong iisang Diyos lamang. Tanong. Sunod na tanong bro, sabi mo kanina, iisang Diyos lang ang kinikilala nila at ikaw din parehas kayo ng Diyos na kinikilala. Ano ba talaga ang tama? Yung kinikilala mo na Trinity, yung Trinidad na Diyos, o yung kinikilala nila na hindi Trinity, na sagot mo rin? Alin talaga ang tama? Ayun. Sabi ko nga kanina, parehong tama. Depende yan sa kultura at depende rin yan doon sa pamantayan ng tao. Pero pare-pareho ang tao, naniniwala sila na mayroong iisang tunay na Diyos. Next question. Okay, sunod na tanong. Dahil sabi mo, parehas namang tama, depende lang sa kultura. Sa makatuwid ba, bro? Kultura ang nagpapaiba ng paniniwala sa Diyos? Yes or no? Yes, kultura talaga ang nagpapaiba sa pananaw patungkol sa Diyos. Pero lahat ng kultura na yan ay nagpo-proclaim, sinasabi nila, nagpo-profess sila bawat isa sa kanila na mayroong iisang Diyos na may likha ng langit at ang lupa. Next question na. Na tanong, dahil sabi mo, magkakaiba at kultura ang talagang dahilan. Bakit magkakaiba sila? At pati kayo,
Trinity kasi kayo eh. So inaamin mo na ngayon bro, yung kinikilala ng ibang mga ancestors, hindi Trinity. Tama ba? Hindi Trinity yung ibang kumikilala na ancestors. Yes, tama. Yung mga kinikilala ng ancestor, meron silang Diyos na kinikilala na hindi Trinity. Pero ang punto de vista rito, naniniwala sila na merong iisang Diyos. Kaya ang patunayan mo sa akin ngayon ay hindi sila naniniwala sa Diyos. Okay, sunod na tanong bro. Tanggap mo ba pag sinabing existido, dapat merong lokasyon? Pag sinabing existing, merong lokasyon, tanggap mo yan? Yes, tanggap ko yan. Kapag sinabing existido, mayroong lokasyon. Pero depende yan sa lokasyon na hinahanap mo. Okay, sunod na tanong bro. Dahil sabi mo merong lokasyon pagka existido. Nasa ang lokasyon? Ang Diyos na sinasampalatayanan mo, saang lokasyon? Nasa ang lokasyon ang Diyos na kinikilala ko. Siyempre nandun sa kaharian niya. At hindi maaarok yan ng isip ng tao. Kagaya na nakasulat sa aming Catechism of the Catholic Church. Hindi lahat ng lokasyon ay pwedeng makita ng tao. Okay, sunod na tanong. Last question ko na ata to. O, dahil sabi mo kanina bro, ang umiiral mong Diyos na sinasampalatayanan mo nasa kaharian niya. Ang tanong ko ngayon sa'yo, yung kaharian ba niya subjective o objective? Objective yung kaharian ng Diyos dahil iisa lamang ang Diyos na kinikilala ng tao. Bagamat nag-iiba-iba iyan sa pamamagitan ng kultura, ngunit iisang Diyos lamang ang pinatutungkulan. Yun po at maraming salamat. So ayan, dyan na po nagtapos ang ating cross-examination sa pagtatanong ni You Will Die sa side ng mga atheists. So shoutout sa mga atheists dyan, no? Pasyal-pasyal kayo minsan dito sa live namin. Sa dadako na tayo ngayon sa negative stand ng ating kapatid si kaibigan ko na You Will Die, isang atheist, sa kanyang negative side sa topic na patutunayan ko na kinikilalang ang sinasampalatayanan ng Diyos ni Brother Tuwes ay existido. So Brother You Will Die, ready ka na bro? Yes, ready na po. So you may start bro. Ayan, muli maraming salamat sa platform na to. At salamat din sa hindi pag-atras ng aking kadebate ngayon. Ayan, nagagalak ako at hindi siya umatras. Bihira kasi yung mga ganyan dito sa TikTok na. Muli ang aming tema, patutunayan sana ni 2S na tunay na existido o tunay na Diyos na umiiral, yung kinikilala niya, which is yung Catholic na Trinitarian. Ngayon ganito po, ito po ang latag. Pag sinabi po natin kasing existido o nag-i-exist, tama yun eh, tama yung sagot niyan na merong lokasyon. At ang lokasyon daw, sabi niya, objective daw yun, doon daw sa kaharian. Ano ang punto? Yung divine revelation na kanyang gamit-gamit kanina bilang patunay o pagpapatunay niya, ayun yung kanyang ebidensya eh. Meron daw divine revelation. Dito siya sumablay. Ito po yung kritisismo ng latag ko sa kanyang itinindig. Yung binabanggit po niya na divine revelation, hindi po objective yun. Doon po sumablay eh. Bakit po? Kaya nga po, revelation, meron pong tumanggap, meron pong pinagrevealan, merong receiver nung revelation. At ang lahat po ng bagay, kapag ka meron ng tumanggap na kaisipan, nahaluan na po ng emosyon, ng opinion, ng vision, ng senses, hindi na po yan objective. Ayun po ang alalahanin natin dahil po ang terminong objective, maging sa literal nitong definition, ibig pong sabihin yan, independent po ng kahit kaninong pag-iisip. Kaya po malinaw na yung divine revelation hindi po kailanman maaaring maging objective, na ang sagot niya kanina, subjective daw. At napansin po ninyo yan, ito po ay kritisismo ulit, doon sa kanyang sagot na para bagang vague. Ulitin po natin yung punto para po masabayan ninyo yung pinupunto ko. Sabi niya kanina, yung mga ancestor daw natin, lahat, ayan po ang kanyang claim eh, merong kinikilala na iisang Diyos. Na ang sabi naman niya kanina, Diyos din daw niya yon. Lamang, ang kinikilala niyang Diyos bilang sa kanyang
pagpapahayag kanina, Trinitarian. Trinity daw ang kanyang kinikilalang Diyos. Pero ang sagot niya kanina, hindi naman pala Trinitarian ang lahat na kinikilala ng mga ancestors natin. Dahil palasak na po at alam natin yan maging sa sa mga pag-aaral, hindi po nauna na monotheist ang mga tao, kundi polytheist. Ano pong ibig sabihin? Ang mga tao noong una pa man kumikilala sa iba't ibang mga Diyos. Hindi pa po yan mga beings o deity. Kinikilala po nila ang naturalesa bilang Diyos, ang universo, ang araw. Kaya po, meron talagang kinikilalang Diyos, pero hindi Trinity yung iba. Paano po yun? Ang sabi niya po kasi kanina, tunay na existido yung Diyos na kinikilala niyang Trinity. At nag-example siya na ang ating daw mga ancestors o ninuno, iisang Diyos lang ang kinikilala nila. Pati siya rin. Bakit po magkaiba? Hindi Trinitarian yung iba na ancestors. So nakikita nyo po yung discrepancy o yung inconsistency, hindi po objective. Kasi pagka objective po, iisa lamang mula noon hanggang ngayon. Kung talagang Trinity ang umiiral, Trinity rin ang kikilalanin ng mga ancestors. Ngayon balikan po natin ang isa pang punto ko. Kasi natakil na natin yung kanyang inconsistency. At pagka meron pong inconsistency sa mga argumento, meron pong hindi malinaw, no? Ayoko naman pong mamaratang. Pero balik po tayo sa isang kumang punto. Kapag po existido ang pinag-uusapan, no? Kapag ka existing, nagre-require po yan ng kalagayan. At kapag ka may kalagayan, nagre-require yan ng lokasyon. Ang tanong natin sa kanya, ang sinasabi niyang lokasyon, kaharian po ng langit, which is bagay na hindi pa natin napapatunayan. Agree naman siya kanina sa sinabi niya, no, na ang kaharian ng langit lugar o bagay na lampas na sa comprehension ng tao. Maganda po 'yun, no. Umamin na siya mismo na iyang pong konsepto o kalagayan ng langit bilang lokasyon hindi na abot ng kaisipan natin. Ano po ang basihan niya? Bible po. Ang tanong naman natin ngayon, ilalabas kung ang magiging basihan natin ng isang lugar na wala pang patunay bilang isang konsepto, mga libro lamang, no? Hindi ko naman po inaatake na na invalid ang Bible niya, hindi po 'yan ang topic. Ang topic lang po, kung magpaparatang tayo o tayo naman mag-aangkin, mag-a-assert tayo na ang Diyos umiiral sa isang lokasyon na hindi pa napatunayan, nasan po ang validity niyan? Di ba po? Isipin niyo pong maigi. Kung tayo, sasabihin natin merong nag-i-exist at ang kanyang kinaroroonan o lokasyon, isang lugar na hindi pa naman napapatunayan. Bakit po hindi pa napatunayan? Kasi malinaw po ang ating nakita, yung divine revelation niya, subjective. Pagka subjective, ibig sabihin, bunga siya ng perception ng tao, bunga siya ng opinion ng tao, nahahaluan na ng kaisipan ng tao. Whereas kung ang objective naman po, independent po, kahit po anong emosyon, kahit po anong bias, kahit anong opinion ng tao, pagka ang bagay objective, hindi po siya naaapektuhan noon. Kaya po yung mismong salitang divine revelation, hindi po maaaring maging objective Kaya po yung kanyang pagpapatunay bilang merong Diyos na Trinity na kinikilala niya bilang totoong existido. Ayan po kasi ang topic namin Pag sinabi po natin totoong existido, ano po yan, kumbaga tumataliwas na o tumatalikod na sa kanyang pagpapatunay na divine revelation. Pagka divine revelation pala, sabi niya kanina lahat daw ng divine revelation valid, nagkakaiba-iba lang. Paano yun? Lalabas po merong nagaganap na confirmation bias, di ba? Siyempre, i-claim niya sa Bible niya, binasa bilang Catholic siya, Trinity ang tinutukoy. Meron naman magbabasa ng Bible, Unitarian. Unitarian ang Diyos na tinutukoy. Meron naman magbabasa, hindi naman Bible. Quran naman, hindi Trinity, si Allah ang tinutukoy. Kaya po, yung terminong divine revelation, problematic po yan. Kaya po mali po yung kanyang sagot at pagpapatunay na ayan po ay ebidensya. Hindi po, ang divine revelation po, yan po ay pahayan o claim. No? Claim po yan. Dahil po ang ebidensya, para po sa kaalaman ng lahat. At maging sa'yo, bro, pag sinabing ebidensya, ito ay kalipunan, koleksyon ng mga bagay na napatunayan na, no? Napatunayan na.
Ayan po ang ebidensya. Yung kaninang sinasabi mong divine revelation, claim yan hindi siya ebidensya. Lalong hindi siya objective. So bilang paglalagom po sa aking itinitindig, bilang kritisismo sa kanyang pagtindig na affirmative, yung patotoo po niya na divine revelation para doon sa nag-i-exist ng Diyos na Trinity daw, taliwas po yun. Dahil nakita natin ng kanyang sagot, iisang Diyos lang daw, pero yung pinaniniwalaan ng ibang ancestors, hindi daw Trinity. At naka-apekto nga daw po doon ang kultura. So, sana sa susunod na mga tagpo at sa mga susunod pang pagkakataon, ang divine revelation sana, no, kung merong Minutes, bro. kung merong paraan para sa divine revelation na maging objective, ayun po sana ang gamitin, hindi yung subjective na ebidensya, no? Kaya po malinaw at hanggang sa ngayon po hindi pa rin naitindig ng mga claims, kasi po ebidensya po sana ang gagamitin, hindi po claims. Hindi pa rin po naitindig na tunay na existido. Saan daw nag-i-exist ang kanyang Diyos? Sa kaharian daw ng langit na ano po, na wala pang patunay. Ayan naman po ang aking latag, sana po naintindihan o inintindi nung iba. Hindi naman po ito para hikayatin kayo wag maniwala sa Diyos, kundi ang mga punto masuri po niya. Ayun naman po. Thank you. So meron ka pang 1 minute, bro. Higit 1 minute. Sa Okay, natin? natin po. Alright. So dadako na po tayo sa cross-examination. So bro, pwede kang uminom muna ng tubig, bro? Or proceed na tayo? Ayun na po, bro. Ready na. So, right. Malaki. US, no? So, yan, kita ko naman yung 26 seconds. Nakikita nyo naman yung 20 seconds, no? Para Mr. Moderator. sagot niya, no? So, sige bro, magdadako na tayo sa pagtatanong ni brother. Nawawala-wala ka yata, Mr. Moderator. Hello po, Mr. Moderator. Wala ka po yata. Hello, sound check, malinaw ba? Ayun, yes bro, malinaw. Malinaw ba? Oh, Malinaw, Uncle, kaso mabagal ang guys, iyong ano nga, boses. nawawala na yata ako ng signal dito. Hello. Hello? Ayun, malinaw naman, Mr. Moderator, kaso Sige, mabagal. start na. Sige po. Una kong tanong sa kaibigan nating si Yuel Dai. Ang sabi mo kanina, ang divine revelation ay hindi evidence. Sang-ayon ka ba na ang definition ng evidence ay the available body of facts or information? Sang-ayon ka ba o hindi ka sang-ayon? Sang-ayon ako, bro, sapagkat yan din kanina, sinagot ko rin yan, binigyan ko rin ng definition. Bilang ang ebidensya, mga bagay na napatunayan na. Kaya naman yung divine revelation, hindi po yan ebidensya, kung hindi isang claim o assertion, isang pahayag, hindi siya ebidensya. Next question. Next question. Kung sang-ayon ka na ang evidence ay the available body of facts or information, tanong, ang divine revelation ba information o hindi information? Information yan na hindi factual. Hindi factual. Impormasyon pero hindi factual. Bakit hindi factual ang divine revelation mo bilang isang impormasyon? Kasi katunayan yan, yung mga naunang ancestors mo, hindi nga Trinitarian yun. Huwag mo namang sabihin wala silang revelation at ikaw lang ang meron. Ayun ang sagot. Next question. Dahil umamin ka na ang evidence ay the available body of facts or information at inamin mo rin na ang divine revelation ay information, tanong, ako ba o ikaw ang sumablay sa divine revelation? Syempre ikaw po ang sumablay kasi kinalimutan mong idugtong
yung terminong factual. Ulitin natin, pag sinabing evidence, available body ng impormasyong ano daw? Factual. Eh yung divine revelation mo, hindi naman factual yan, bagaman impormasyon yan. Kaya ikaw ang mali. Sunod na tanong. Ayun, sunod na tanong. Ayon dito, magkahiwalay ba yung facts or information ayon sa nakikita mo? Magkahiwalay o hindi magkahiwalay? Magkahiwalay po, kaya po merong or. Magkahiwalay sila, gumamit po ng terminong or. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin niyan, iyan daw po ay kalipunan ng mga bagay na napatunayan o impormasyon. Na, ano po yung impormasyon? Kasinungalingan? Hindi. Factual din na impormasyon dapat. Yan po ang evidence. Sunod na tanong. Kung inaamin mo palang magkahiwalay yung definition dito ng facts or information, tapos inamin mo na information ang divine revelation, eh di sang-ayon ka na ikaw ang sumablay sa pagkaunawa, yes or no? Hindi po ako sasang-ayon na ako ang mali. Kasi nga po, yung impormasyon mong divine revelation, hindi fact yan. Hindi factual, hindi yan napatunayan. Mga naunang ancestor, gaya mo kanina. Sunod na tanong. Sunod na to, merong iba't ibang uri ng Diyos o walang Diyos? Ang pinatutunayan ko po, walang Diyos na umiiral o existido na gaya ng Diyos na sinasabi mong pinatutunayan mo, kaya po ako negative. Ayan ang aking tindig bilang opposition. Tunay na merong totoong existidong Diyos na ang sabi mo, Trinity. Next question. Hindi umaandar yung 20 seconds, sister. Ayun, Ay, sorry. Mamaya mo na paandarin. Sige, next question. Next Tuloy alam eh kung... question. next question tuloy ako. Sorry. Ayun. Next question. Okay lang, Mr. Moderator. Next question ko sa iyo, Mr. Yuel Dai. Tanong. Dahil ang pinatutunayan mo pala ay walang Diyos. Tanong ancestor natin, meron silang Diyos o wala silang Diyos? Meron silang kinikilala, pero hindi nangangahulugan na yung kinikilala at meron kang pagkilala tunay ng existido. Halimbawa, meron ka namang kinikilala na kibuloy, halimbawa lang. Ibig mong sabihin nun, tunay na existidong Diyos na yon. Marami tayong pwedeng kilalanin pero hindi ibig sabihin dahil kumikilala tayo, tunay ng existido. Sunod na tanong. Sa makatuwid, tinatanggap mo na ang realidad ng mga ancestor natin, meron silang Diyos. Yes or no? Meron silang kinikilala. Ayun ang tama at buong sagot ko. Mayroon silang kinikilala lamang na kaninang example mo, hindi Trinitarian yung ibang kumikilala ng Diyos. Kaya sablay ka dun bro eh. Sabi mo kasi, iisa lang. Hindi naman pala Trinitarian. Kaya sablay. Sunod na tanong. Sunod na tanong, dahil sabi mo kanina kapag may kalagayan nagre-require ng location. Tanong, ano ang tinutukoy mong location pagdating sa Diyos? Physical o spiritual? Ang tinutukoy ko, depende ako sa paliwanag mo ng Diyos mo. Na ang sabi mo naman, dahil Biblia ang referensya natin. Moderator. Tapos yung time. Ano objection? Ang objection ko po, Mr. Moderator, tinatanong ko siya kung physical ba yung location Hello? o yung spiritual. Linaw ba? Ano, Mr. Moderator? Yung ano, medyo nadidelay. Alright. So, Tsaka may problema din ako mga uncle. Hanggang dito na lang ako magta-timer up. so bro, madali lang yung objection niya, bro. Pili category kung spiritual ba or spiritual place o yung literal place or yung ano. Tama ba? Tama. Spiritual or ano? Okay po, eto ka moderator, tsaka Sige, meron 2S. naman ako isang cellphone Ang dito. nire- Isang cellphone ko. Sige, ano yun? Okay na po. Bro 2S.
O ang Delay tanong ko, ako. sa, Bigla sagot na. ang tinatanong ko question, physical, syempre. Sunod na tanong. Sunod na tanong, saan ang batayan mo na ang location ng Diyos ay physical? O hindi ko latag at hindi ko pinatutunayan na merong Diyos na existido sa physical. Kasi negative ako eh. Ikaw ang magpatunay niyan, hindi ko latag yan eh. Next question, alin ang kasinungaling sinabi mo? Yung physical yung nagre-require ng location na sinabi mo kanina o yung sinabi mo ngayon na hindi mo latag? Kaparehas tama yung mga sagot ko. Unang-una, ang tindig ko nga kapag ka existido, meron dapat yung lokasyon o kalagayan. Lamang ang tinatanong mo kung physical ba o spiritual, physical ang tinatanong ko. Dahil ako bilang atheist, hindi ako naniniwala sa supernatural mong sabi mong langit o kaharian ng Diyos. Wala naman nun para sa akin eh. Sunod na tanong. Sunod na tanong, kung hindi ka pala naniniwala sa kaharian ng Diyos, bakit mo hinahanap? Hindi ko naman hinahanap sa kaharian. Sagot mo yung kaharian. Ako naghahanap bilang ang punto ng usapan natin, existido. At kapag ka existido, merong lokasyon. Hindi ko hinahanap dun sa kaharian. Hindi dahil nagtanong ako, naniniwala na ako sa kaharian. Sunod na tanong. Sunod na tanong, dahil sabi mo kanina problematic ang divine revelation. Anong klaseng problema ang mayroon ang divine revelation? Ayun, yung kaninang sagot mo na objective siya, which is hindi naman, dahil kapag ka objective ang isang konsepto o ang isang prinsipyo, walang epekto ang kahit anong opinyon o emosyon o isip ng tao. Pa nga, nakakaapekto ang kultura. Kaya hindi objective yun eh. Kaya problematic. Sunod na nung Time na. Time na. Pa-take na, over time na, mga time na. uncle. Salamat. So, pasensya na kayo. Medyo mahina yung... Sige. Meron ng oras dito. Ang problema. Hindi ko na ipapakita pa ako na ng camera, lalong hina to, nahirapan. wala ba bro pwedeng umakyat na ano, Sa inyo. makikita namin yung timer. Magandang hapon po ulit sa ating lahat, sa mga linugulim namin mga kasubaybay. Shoutout po sa ating 86 million o 85 na lang. 85 viewers. Ayun po, napansin nyo po sa latag kanina ng ating kausap na atheist na si Yuel Dai. Unang banat niya, sumapply ako sa divine revelation na ginamit ko ayon kay Yuel Dai. Pero nang tanongin natin siya, kitang-kita naman po natin na siya po ang sumablay. Dahil sabi niya, ang divine revelation daw ay hindi evidence. Pero ang definition naman pala ng evidence ay information. Kasi or yun nakasulat doon. Hindi naman sinabing facts and information. Kundi ang sabi doon sa binasa natin, facts or information. At umami naman siya na yung divine revelation, ito raw ay information. Sa makatuwid bagay, siya ang sumablay sa pagtutol niya sa divine revelation. Ngayon, sinabi niya rin kanina, nilista ko kasi. Sabi niya, mayroong receiver ng revelation. Tama yan. Halimbawa, sa Old Testament, yung buong commandments ng Diyos ay nireceive ni Moises, nireceive ni Abraham, nireceive ng mga propeta. At sa Old New Testament naman, nireceive naman niya ng mga apostol sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At yung sa Muslim naman, kasi late na yung Quran nila, nireceive naman yan ni Muhammad. Diba? Nireceive yan ni Muhammad sa Diyos nilang si Allah. Yan ay pare-parehong divine revelation. Pero ano po ba ang factual? Ano ba ang sinasabi ng divine revelation ng Islam? Saliksikin ninyo yung Torah. Saliksikin ninyo yung Biblia. Ibig sabihin, yung subjective divine revelation na yun, meron siyang kinikilalang objective divine revelation. Bakit po? Dahil ito ay isang ebidensya na hindi maitatanggi ng bawat isa. At yun pa, sa mga ancestor kanina na ating tinalakay,
Lahat ng ancestor kasi natin naniniwala na mayroong tunay na Diyos. Pero sa halip patunayan ng ating kausap na atheist, na yung mga ancestor natin ay walang kinikilalang Diyos, ang kanyang pinatunayan lang ay iba-iba daw perspektibo ng Diyos. Kahit mag-iba-iba ng perspektibo ng Diyos, ang argumento, ang punto de vista diyan, parehong kumikilala na mayroong Diyos. Kaya sana ang patunayan niya dapat bilang pagtutol sa pagkiral ng Diyos na kinikilala natin, tutulan niya na walang Diyos na kinikilala ang mga tao. Pero hindi niya po yan nagawa. Sa makatuwid bagay, hindi niya natutulan ng ating tindig. At kung papansinin ninyo, hindi siya nagtanong patungkol sa Catechism of the Catholic Church. Hindi siya nagtanong sa sinabi ni Saint Irenaeus of Lyons. Hindi rin siya doon nagtanong sa binasa nating Genesis 1:1 hanggang 3. Hindi rin siya nagtanong doon sa binasa nating Colosas 1:15. Hindi rin siya nagtanong doon sa ginamit nating Juan 1:1 hanggang 14. Sa makatuwid, hindi niya kayang tutulan ang aking nilatag. Dahil ang rules, magtatanong ka ayon sa nilatag ng unang presenter o doon sa dokumento ng unang nag-present. Pero malinaw kanina na halos wala siyang maitanong. Ibig sabihin, hindi niya kayang tutulan ang eksistensya ng Diyos na pinatutunayan ng Biblia at mga referensya. Alam niyo po bakit? Mga ginigilaw naming tagapakinig. Dahil simbahan ang nagpatunay. Ang simbahang Katoliko for almost 2,000 years ago, yan ang buhay na ebidensya. Yan ang buhay na patunay na mayroong tunay na Diyos. Ayan. Sabi niya pa kanina, nilista ko. Sabi niya, Diyos ko rin daw ang sabi ko kasi kanina, Diyos ko rin ang kinikilalang Diyos ng mga ancestor. Tama po yan in some sense. Anong some sense yung tinutukoy ko? Yung kinikilala ng mga ancestor natin na mayroong nag-iisang tunay na Diyos na may likha ng langit at ang lupa. Yun ang tinutukoy ko na hindi naman nakuha ni Jewel Guy. Sabi niya, polytheist ang nauna bago ang monotheist. Tama na naman siya. Atheist ay may kinikilalang sana pinatunayan niya na atheist ang nauna kaysa sa mga monotheist. Diba? Ibig sabihin, pinatunayan niya mas lalo na mayroong umiiral na Diyos kahit nung una pa sa panahon ng mga ancestor natin. Kaya ang sabi niya sa dulong sinabi niya, sabi niya, meron talagang kinikilalang Diyos, sabi ni Yuen. Sino tinutukoy niya rito? Yung mga ancestor. Sana pinatunayan niya na walang kinikilalang Diyos ang mga ancestor. Sabi nga ng mentor namin, mas matalino pa yung mga tao noon kaysa sa mga tao ngayon. Dahil yung mga tao noon, naniniwala sila na mayroong nag-iisang tunay na Diyos. Kahit wala pa silang system. Pero yung mga tao ngayon, sinasabi systematic sila, pero hindi sila nakaabot sa pagkaunawa. Diba po? Kaya sabi niya pa, kapag may kalagayan, nagre-require ng location. Kaya tinanong ko siya, tanong, physical o spiritual? Anong sagot sa atin? Siyempre daw yung sagot niya ay tumutukoy yan doon sa physical. Sabi pa siya tungkol din sa spiritual. Ang kalagayan ng Diyos na sinasabi niya, yan yung estado. Kasi pinagtugtong niya yung kalagayan, hindi ko na nga naitanong. Save by the bell kasi. Niya kasi, pinagsasama niya yung kalagayan at yung location. Ano bang ibig sabihin ng kalagayan? Ito yung estado. Ano yung estado? Ang estado ba tumutukoy sa location? Hindi po. At yan nagkamali ng paggamit si Jewel Guy na isang atheist. Ngayon, sa konsepto ng kaharian ng Diyos, ito ay spiritual. Hindi ito kayang maarok ng isip ng tao. Kumbaga yung mga nagpapatunay ng type 1 civilization, type 2, type 3 o yung type A, type B, type C, yung mga nasa type A civilization, hindi nila maaarok yung mga nandun sa type 2 o type B. Yung mga nasa type B o type 2, hindi nila maaarok yung civilization na nandoon sa type C o type 3. Dahil yung kaya lang nilang unawain, yung civilization na nag-exist doon sa panahon nila. Halimbawa, sa type 1, doon lang ang kaya niyang unawain sa type 1 civilization. Kapag pumunta siya sa type 2, hindi niya na kayang unawain yung mga nandun. Kapag dumating pa yung taga-type 2 sa
mga taga type 3, hindi niya rin kayang unawain. Ganun ang isip ng tao. Di ba po? O ngayon, punta tayo dito sa binabanggit niya kanina na objective. Kasi parang iba yung definition niya ng objective. Eh ano ba ang definition ng objective? Sabi dito sa study.com, objective evidence is data that supports the verification of something presented and includes records or statements of fact that are relevant and can be confirmed. Na-confirm ba ang pananampalatayang Kristiyanong Katoliko? Yes po, na-confirm. Ano ang ating batayan? Dito po sa mga Eucharistic miracle. Ito po ay may kaugnayan sa pagkakilala natin sa Diyos tungkol sa mga nangyayaring himala doon sa Eucharistia. Sa Siena, Italy noong August 17, 1730, consecrated hosts remain perfectly preserved for over 250 years. Rigorous scientific experiments have not been able to explain this phenomena. Biruin mo, yung consecrated daw na hostya ay perfect na na-preserve ng halos 250 years. At yung mga scientific experiment, hindi nila ma-explain yung ganong pangyayari. Ibig sabihin, tama yung objective evidence na nasa sa amin. O, isa pang halimbawa, sa Amsterdam, kasi sabi niya reality. Dahil ang topic namin ay reality of God. O, sa Amsterdam, Holland, noong 1345, Eucharist thrown into fire overnight, miraculously is unscathed. Piruhin mo, hindi nasunog, hindi man lang nagkaroon ng sugat. O, ano pa? Dito sa Blanot, France, noong March 1331, the Eucharist falls out of a woman's mouth onto an altar railcloth. The priest tries to recover the host, but all that remains in a large pot of blood, the same size and dimensions as the wafer. Ibig sabihin, dun sa sa magkaparehong laki, magkaparehong dimension ng wafer. Pero ano yung nakuha, ano yung na-recover? Yung punong-puno ng tubo, yung large pot of blood. Eh tama ba yung sinabi ni Kristo? Ano ba ang sinabi ni Kristo? Sa Juan 6:54 hanggang 55. Basahin natin sapagkat kunti na ang oras. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Maraming salamat. Alright, so ayan po si Brother Tues. Sana magtuloy-tuloy yung signal ko, no? So, SP bro, kaya mo mag-oras ng 20 seconds dyan ng sabay at saka 7 minutes. Yan, alright. Brother, you will die. Brother, both sides, ready na ba kayo? Or inom muna kayo ng tubig? Or may gagawin Sound pa check kayo? muna ako. Sound check muna ako, bro. Rinig ba ako? Malinaw ka eh. Hindi ko alam kung ako malinaw. Okay. Ako malinaw. Ikaw, Choice, rinig ako? Yes, malinaw. Wait sa inyo. Sige, start na. Then, 7 minutes, brother, you will die. You may start. No? Ano ang kalagayan ayon doon sa definition ng evidence? Ano ang pagkain ng information? Factual ba? Individual? Categorical? Factual ang kalagayan ng evidence doon sa divine revelation. Tulad na lamang sa sinabi ni Kristo sa Juan 54, Juan 6:54 hanggang 56, at ito ay natupad sa realidad natin. Next question. Sunod na tanong, bro. Sinasabi mo, factual yung information ng divine revelation. No. Aspect din ng revelation valid. Ibang pananampalatayan ang merong divine revelation. Kapag ibang pananampalatayan ba, hindi ibang Potion time. Pakipos po yung time. Potion time. Uulitin na lang natin yung, ipapost na lang natin yung oras mo bro pag nagtanong ka. Pero hindi ka ma-receive ni, ako rin eh, hindi ko rin siya ma-receive. Putol-putol ka. Brother, you will die. Potion time
Brother you will die, sound check ka nga bro. Gawa ka ng paraan para mag-mais signal mo. Pula yung signal niya. So, yun. So, shoutout muna sa lahat ng mga nanonood. Sensya na kayo. Medyo may konting technical problem, no? Patuloy lang kayo dyan. Brother you will die, I think magsalita ka if ano ka na. If, ipopost Okay na namin ba? yung oras mo. Okay na. Yan. So, papost yung time. Pagkatapos mo magtanong, i-start ulit yung time. Tapos, i-start na rin yung siguro yung 20 seconds. Sige bro, mag-form ka na ng question bago start yung time. O, sige. Okay na ba, bro? Okay na? Rinig na ako. Ayun, Rinig medyo na. okay na. Okay, ito na yung tanong. Sabi mo kasi kanina, bro, ang dapat na gagawin ko ay magpatunay na walang Diyos yung mga ancestors. Tanong, ayun ba ang topic natin? Yes or no? Yes, ang topic natin ay iyon. Pasok yan sa topic natin dahil ang patutunayan mo ay totoong nag-exist ang Diyos na kinikilala namin. At yung kinikilala naming Diyos ngayon sa panahon Kristiyano, at katulad yan doon sa kinikilalang Diyos ng mga ancestor na may gawa ng langit at ng lupa. Next question. Okay, sunod na tanong. Dahil sabi mo, pasok yun sa topic natin. Ang tanong sa'yo ngayon, yung terminong ancestors, nasaan sa ating tema? Yung terminong ancestors, nasaan sa tema natin? Yung terminong ancestor, nandun yan sa tema nating realidad. Dahil may pinag-uusapan tayong tungkol sa realidad. At yung mga ancestor natin, namuhay yan sa realidad dito sa ating mundo. Next question. Okay, sunod na tanong. Dahil sabi mo kanina, yung mga ancestors, kasali yan sa topic natin. Ang tanong ko ngayon sa'yo, bro, iisang Diyos ba yung kinikilala ng mga ancestors? Iisang Diyos lang ba? Gaya ng sabi mo kanina. Yes, iisang Diyos lang ang kinikilala ng mga ancestor. Pero, merong iba't ibang perspektibo. May iba't ibang kultura, may iba't ibang pananaw. Pero, parehas silang nagpo-profess na mayroong nag-iisang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Okay, sunod na tanong. Yung mga Hindu ba? Kasi kasaparte rin ng realidad yung mga Hindu eh. Iisang Diyos lang ba kinikilala nila? Yes or no? Diyos yung mga Hinduism. Halimbawa, si Brahman, kinikilala nilang iisang Diyos yan. At naniniwala sila na si Brahman ang lumika ng langit at ng lupa. Next question. Sunod na tanong, sa makatuwid, kung iisang Diyos ang kinikilala ng mga Hindu, monotheist ba sila? Yes or no? Hindi sila monotheist dahil yung sinasabi ko na iisang Diyos lang, hindi yan katulad ng iniisip mo. Kapag sinabi kong iisang Diyos lang, tumutukoy yan doon sa nag-iisang Diyos na lumika ng langit at ng lupa na merong iba't ibang perspektibo. Next question. Sunod na tanong, kung hindi sila monotheist, ano ang kanilang paradigm sa theism? Ano? Kung hindi monotheism, ano sila? Ang mga Hindu. Sila ay kabilang sa polytheism o sa mga monotheist dahil naniniwala sila na merong iba't ibang Diyos. Pero, nagpo-profess sila na merong iisang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Yun ang balihin mo. Next question. Sunod na tanong, sa tema ba natin, ang pinag-uusapan ba nating Diyos na existido? Creator lang, hindi na kasama yung iba pang attributes niya? Kasama o hindi kasama sa tema natin? Yes, kasama sa tema natin yon dahil pinatutunayan natin dito yung Creator. At kapag pinatunayan natin ang Creator, kasama lahat ng attributes niyan. Next question. Okay, sunod na tanong. Dahil sabi mo kanina, hindi monotheism ng mga Hindus at sila ay polytheist. Tanong, nasira ba dun yung divine revelation mo kanina? Dahil sabi mo, iisa lang at Trinity. Sila naman polytheist. Nasa ba yan? Hindi nasira yung divine revelation. Kagaya nga nasabi ko kanina, ang divine revelation ay maaaring maging subjective, pero ang divine revelation din naman ay maaaring maging objective divine revelation. Dahil may mga revelation, ay may mga divine revelation na nag-a-affirm sa isang divine revelation. Next question. Okay, dahil sabi mo pwedeng both. Anong referensya
ang kaya mong sabihin ngayon na yan ay both. Pag divine revelation, both. Both objective, both subjective. Ayun, sa reality, yung ating ebidensya, halimbawa, sa mga kapatid namin Muslim, nakasulat sa Quran nila, yung Quran kasi nila, yun yung divine revelation nila. Naniniwala yung Quran nila na dapat sumangguni sa Torah ng mga Hudyo at sa Bible ng mga Kristiyano. Next question. Okay, dahil sabi mo sa Quran nila, no, at ikaw naman sa Bible, sa makatuwid, subjective nga, hindi objective. Tama? Ayun, meron ngang subjective, pero yung subjective divine revelation nag-a-appeal sa isa pang divine revelation. Meaning, yung isang subjective na divine revelation, meron siyang kinikilalang objective divine revelation. Next question. Sa makatuwid, yung divine revelation mo, alin sa dalawa? Objective at subjective o relative? Pareho. Dahil may mga divine revelation tulad ng mga Muslim na sinasabi natin, binabasa rin namin yung Quran nila. Kaya nga nabasa namin doon na dapat sila sumangguni sa Torah, dapat sila sumangguni sa binabasa ng mga Kristiyano. Ito yung banal na Biblia. Okay, sunod na tanong. Anggap mo ba na strawman yung sinabi mo kanina na ang dapat kong itindig ay yung yung paniniwala ng mga ancestors? Strawman ba yun o hindi? Yung Stroman. Okay. Okay na? Kung hindi yung strawman, kung hindi yung strawman, bro QS, no? Ano ang talagang topic natin? Magpapatunay ba ako na may kinikilalang Diyos ng mga ancestors o ikaw ang magpapatunay na existito yung Diyos mo? Alin sa dalawa? Ako ang magpapatunay na existido ang Diyos ko. At bilang ikaw ay tumayo, bilang tumututol ka sa aking patutunayan, patutunayan mo na hindi dapat naniniwala sa Diyos yung mga ancestor natin. Kasi magkasalungat tayo ng paniniwala. Okay, I waive my time po. Okay, wala na rin. Time na rin. So, dyan po nagtatapos ang ating cross-examination sa pagtatanong ni Jewel Dai sa rebuttal stand ni ating affirmative, si Brother Dues. So, dadako na tayo sa rebuttal stand ni Brother Jewel Dai. Again, ang topic, ito basahin ko. Patutunayan ni Dues na nag-exist, tunay na nag-exist ang Diyos na kanyang kilala ni Brother Dues. So, Brother Jewel Dai, 10 minutes yung si Brother XP. 10 minutes, bro. Rebuttal stand. Yes po. Start na, bro. Okay, thank you. Thank you po ulit, no? Magandang hapon na. Yan. Sana napansin yung maigi. Ang strawman, no? Hindi niya kasi sinasabi, no? Na strawman daw. Hindi daw. Ang sinasabi niya, connected daw yan sa topic. Pero mali po. Kasi, pansinin yung maigi. Ang stand po ng affirmative, magpapatunay siya na tunay na existido o talagang nag-i-exist yung kanyang inikilalang Diyos na Trinity kasi Katoliko po siya. Ang problema lang kung bakit naging strawman, ay ako raw po, dapat ako magpatunay din na ang kinikilala ng mga ancestors hindi sila kumikilala sa Diyos. Hindi naman yun ang stand ko. Hindi ko po stand yun, no? Malinaw po yan sa ating recording. Ang stand ko po dito, hindi po totoong existido yung kinikilala ng Diyos. So nakita niyo po strawman. Pag strawman po, ibig sabihin, dami na argument at ayun ang kanyang proposal. Hindi naman po yun ang usapan. Kaya po mali po yung yung strawman po yun sa kanyang part. Ngayon balik tayo sa topic. Para po sa mga nag-aakala na may puntos yung kanyang nilatak. Wala pa rin po. Bakit? Kasi po, yung sinasabi niya kanina na goat, nagbago na siya ng sagot tungkol sa divine revelation. Dahil sabi niya kanina, unang-una, yan po objective, hindi daw po subjective. Kung makikita niyo po ulit itong video na ito, no, yung replay na ito, tinanong ko yan sa unang cross. Yung divine revelation ba, alin sa dalawa? Objective o subjective? Ano po sagot niya? Objective daw. Ngayon po, nagpalit na siya sa second cross natin. Ang sagot niya na po ito. Pagka-vote po, hindi po pwedeng subjective at objective. Magiging relative na po siya.
Ganun po yun, no? Sana po ako nasusundan nyo, no? At ito po, maganda, i-replay nyo ito ng buo. Kasi makikita nyo po yung inconsistency doon sa kanyang sagot. Kaya yung objective kanina, nasagot niya, tungkol sa divine revelation, pinalitan niya na, both na daw, both objective at subjective. Kapag divine revelation nga, hindi nga pwedeng objective yon. Kasi nga merong receiver. Pag merong receiver, hindi pwedeng objective. Ayun po yung ayun yung dun. Kumbaga pinaka-marker. Pagka objective po, hindi po pwede nakahaluan mo ng opinion. May opinion na po tulad ko ng halimbawa sa Muslim. Hinaluan na nila ng kanilang palagay o puro-puro man. O kung sabihin na natin truth nila yon na ang Diyos daw, wala daw anak. Ayan po ang stand ng Muslim. Sa kanya naman, ang divine revelation na tinanggap niya, Santissima Trinidad. Ayan ang existed ng Diyos. Hindi magkaiba na sila ngayon. Yung Diyos ng Muslim tsaka yung Diyos niya, magkaiba. Kasi yung isa, walang anak. Sa kanya naman may anak. Paano po naging objective yun? Nakikita niyo po. Ayan, so bilang rebuttal po, yung punto niya kanina, pinalitan niya yung sagot niya. At mali pa rin. Bagamat pinalitan niya, ang tamang sagot na ngayon pala, at tinitindigan ni Chess Petrus, ang divine revelation pala ay relative na. Relative na pala saan? Sa kultura. Parang cultural relativism na pala ang divine revelation. Hindi objective. Di ba? Hindi pwedeng objective yun kung nakadepende sa kultura. Cultural relativism na po yun. Sana po naiintindihan niyo po yun na yung punto na yun. Ngayon, balik tayo sa pinaka-punto ng kritisismo ko sa kanya. Yung inconsistencies ng kanyang sagot tungkol sa kanyang patunay. Ang patunay niya po kasi divine revelation. Yan po ang kanyang tinitindigan na patotoo. Tinanggap niya patotoo bilang mananampalataya sa Trinity. Ang kaso lang, wala rin naman siyang napatunayan na yung mga ancestors, Trinitarian. Bagkus ang kanyang sinabi, mga polytheistic nga yan. Yung iba nga dyan, animistic pa eh. Hindi naman Trinitarian. Yung mga sumasamag sa hangin, sa bundok, sa araw, mga animistiko. Hindi po yan. Hindi po Trinity yun. Paano po niya sinasabi, iisa lang daw ang kinikilalang Diyos ng mga tao o ng mga ancestors. Magmula noon hanggang ngayon, iisa lang daw. At parehas daw yun. Huwag niyo pong kalilimutan yung first cross. Yan po yung susi sa discussion na ito. Yung mga sagot niya kanina, tila baga, parang napapalitan na unti-unti. No? Tila po napapalitan na unti-unti. Masabi niya kanina, hindi daw Trinity ang kinikilala ng mga ancestors. Kung hindi Trinity, edi hindi iisa, magkaiba kayo ng pinaniniwalaan. Pero nakita niyo po ba yung kanyang deceptive tactic? Biglang cambio siya, ang sabi niya, parehas daw na iisang creator ang pinatutungkulan o kinikilala ng God. Mali. Hindi po iisa lang ang kinikilala laging creator. Ayan po, nasa mga mitolohiya yan. Kaya mali po yung kanyang maling account po yung kanyang tinitindigan. Na ang mga ancestors, iisang creator lang daw. Mali po. Bilang panghuling punto po sa aking rebuttal, mali ko po, nagpalit siya ng kanyang sagot mula sa pagiging objective. Naging objective at objective raw. Which is, nung pinapili natin siya, ano ba talaga, objective, subjective, o relative? Ayaw niya ng relative. Ang tama pong technical, na isa relative na po pala dahil nakadepende sa kultura. Sagot niya po yan nakadepende daw sa kultura. Nakadepende daw. Hindi na po independent, hindi na po objective kasi meron ng dependency. Diba? Nakadepende na pala sa kultura yung divine revelation mo. Hindi objective. Nakadepende na eh. Ayun po yung punto. Sana po, ang makita ninyo at maintindihan nyo, hindi ko po kayo hinihimok o hindi ko kayo inaakay na maniwala kayo sa aming punto na walang Diyos. Hindi po yan. Ang punto po dito ay yung pagpapatunay na bilang consistent po ang kanyang paniniwala sa Trinity. Sana po, ay ang kanyang maitin na alin? Ang divine revelation na nakita natin, hindi naman pala objective, kundi relative dahil
nakadepende sa mga kultura. Huwag po kayong malilito doon, no? Ayun po ang mga tandaan ninyong punto. Kung by revelation daw nakadepende sa kultura ng mga ancestors at maging hanggang ngayon. Eh di hindi objective, nakadepende pala sa kultura eh. Ayan. Sana po, pinakinggan nyo ito, hindi bilang pagtatake, kundi isang bagay o isang paksa para pag-isipan. Ulitin ko po, hindi ko po kayo hinihimok na maging kaisa namin sa aming mga pananaw. Kundi, hinihimok po namin kayo, magsuri po ukol sa paksang pinag-uusapan. Ayan. Maraming salamat po, moderator. I waive my time. Alright, maraming salamat din. So, meron ka pang 2 minutes bro, wait mo na, no? So, dada na tayo sa last Yes, po. examination na to, no? Sana malinaw lang yung ano ko dating niya. Pero I think okay naman yung flow ng debate. Brother 2S, pwede kang mag-unmute bro. Sound check. Bro, naka-mute na, Mr. Moderator. Alright, malinaw naman ako, di ba? Yes, malinaw naman. Alright, sige, tuloy na natin to. Brother 2S. Salamat po, Mr. Moderator. Dahil lang sabi mo, mali ang pagpapatunay ko o mali ang pagpapatunay mo na walang Diyos. Tanong, ano ang Ang kinokontra ko bro, yung tinitindigan mo bilang affirmative na hindi existido. Ayan ang aking sinasalubong bilang negative. Sunod na tanong. Sunod na tanong? Kung ang kinokontra mo pala ay yung aking tinitindigan na existito ang Diyos na aking pinaniniwalaan. Ang tanong, ano ang kabaliktaran niyan? Ang kabaliktaran nun, yung pinaniniwalaan ng Diyos, hindi existido. Ayun ang kabaliktaran. Sunod na tanong. Sunod na tanong, dahil sabi mo ang kabaliktaran niyan ay yung pinaniniwalaan kong Diyos ay hindi existido, sino ang magpapatunay sa atin yan? Ikaw o ako? Ako, bilang ipinakita ko yung mga kritisismo, yung mga inconsistencies mo, at maging yung pagpapalit-palit mo ng sagot ukol sa iyong pagputuon ng divine revelation, yun po ay aking duty. Ayan ang aking responsibilidad bilang negative side. At ayan naman po, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, naitindig ko po yung mga puntos na yan. Sunod na tanong, kung ikaw pala ang magpapatunay na ang Diyos namin ay hindi existido, tanong, ano ang napatunayan mo? May iba't ibang Diyos o walang Diyos na nag-e-exist? Napatunayan ko po na yung pinakilala mo na divine revelation sa Objection, blind. Mr. Moderator. Ay, sumasagot pa po ako. Hindi pa ako Tapos yung tapos. time, ano, Objection ako. teka lang bro, itutuloy natin yan mamaya. Sa akin naman naka-address eh. So, huwag ka mag-alala, ipo-continue. May karapatan kang sumagot. Pero may karapatan din both sides na mag-objection. Pero, may counter-objection ka naman mamaya. Sige, anong objection bro? Ayun po, Mr. Moderator, categorical lang po yung tanong ko sa kanya. Pakisagot lang po ng categorical kung ano ang napatunayan niya. Maraming Diyos o walang Diyos. So, simple lang yung objection niya. Pipili ka ng categorical. Marami bang Diyos o walang Diyos? May counter-objection ka bro or ano? Wala na po, sasagot ba ako? Okay, sige. Good. Okay na po, pwede na ako sumagot. Ayan. Pa, Okay, ito sagot bro. Ito yung sagot ko. Napatunayan ko, walang Diyos, particular na yung Diyos na sabi mo existido. Paano ko start yun. napatunayan? 20 seconds. Okay. Okay, at paano ko Okay, napatunayan? 20 seconds. Sige. Ulit ba? Hintayin ko po yun. Ayan, okay na. Time na ako. Okay. Ulit po ang Nangyari. Uulitin ko po yung sagot ko. Kasi 20 seconds pa, di ba? Ayan. Okay na po. Hindi gumagalaw yung timer. Hindi ko ipe-play yung timer na 7 minutes din. Ay, okay. Pwede na ako sumagot, moderator. Wala ata eh. Sasagutin ko muna yung categorical.
Andiyan ka pa ba, Uncle Boy, letra? Sige bro, delay lang ako Okay. anytime. Later. Hindi na-attack yung moderator. Sasagutin ko muna yung category ka. Andiyan ka pa ba, Uncle Boy, letra? Sige bro, delay lang ako Okay. anytime. Pakiulit. Okay. Tinindig at kritisismong inconsistent ang mga latag mo at sagot, napatunayan ko, walang Diyos na itinitindig. Sunod na tanong. Sunod na tanong, kung napatunayan mo na walang Diyos, ano ang binigyan mo ng kritisismo sa mga ancestor natin? Meron silang Diyos o wala silang Diyos? As ukol doon sa mga ancestor, meron silang Diyos, pero hindi yung Trinitaryang tinitindig mo. Ayun ang sagot ko. Napatunayan natin na hindi sinama mo yung mga ancestor. Meron silang Diyos at marami. Hindi Trinity yun. Gaya ng sagot mo kanina. Sunod na tanong. Next question. Kung meron palang Diyos ang mga ancestor kanina na binigyan mo ng kritisismo, tanong, inaamin mo bang nagsisinungaling ka na napatunayan mo walang Diyos? Oo o hindi? Hindi po ako nagsisinungaling kaya wala akong aaminin. Ang napatunayan ko po, wala yung Diyos mo o hindi existito, particular yung Diyos mo. Ang napatunayan ko naman, bilang pag-criticize sa yung sagot o pagtotoo, yung mga ancestors, merong Diyos, hindi Trinity. No, hindi Trinitarian yung kinikilala nila. Gaya ng sabi mo kanina, Trinity ang kinikilala ng mga ancestor. Sunod na tanong. Kung hindi Trinity ang kinikilalang Diyos ng mga ancestor, at tanong, may kinikilala ba silang Diyos o wala? Meron, hindi Trinity, kundi polytheistiko, animistic. No? Polytheistiko, maramihang Diyos, hindi Trinity, hindi monotheism. Sapagkat ang Trinity, monotheism yan, di ba? O kaya magkaiba kayo ng Diyos. Sunod na tanong, kung tinatanggap mo na mayroong Diyos ang mga ancestor natin, ibig mo bang sabihin tinatanggap or no? Hindi sila atheist na gaya ko. Hindi talaga. Lamang, kinikilala nila, hindi yung Trinitarian kinikilala mo ngayon. Na yan ang iyong affirmative, sabi mo, existido yung Trinitarian God mo. Hindi naman pala naniniwala yung mga ancestors doon, noon pa man. Sapagkat yung Trinity, bago lang yan, bagong konsepto lang yan. Sunod na tanong. Sunod na tanong, ibig mo bang sabihin ayon sa mga referensya, theist ang mga ancestor at hindi atheist? Yes or no? Theist sila sa kalagayang polytheist. Ang ibig sabihin, maramihang Diyos ang kinikilala nila. At isa pa, animistiko sila. Ang kapaligiran o ang kalikasan, Diyos din nila. Mga ancestors Noon pa man, gaya ng iyong claim kanina, magkaiba kayo ng Diyos. Next question. Sabi mo kanina, nagbago ako ng sagot sa Divine Revelation. Tanong, sa unang cross mo sa akin, objective ba ang sinabi ko or pwedeng objective, pwedeng subjective? Ang sagot mo kanina, objective yan. Ayun ang sagot mo, hindi pwede. Ang sagot mo, objective. Dahil ang tanong ko, categorical. Ang tanong ko, ano ba ang kalagayan ng Divine Revelation? Objective o subjective? Sagot mo, objective. Kaya wala kang sagot na pwedeng objective. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Dahil sabi mo hindi pwedeng objective ang Divine Revelation dahil mayroon itong receiver dahil haluhan ng opinion. Tanong, nung bang tinanggap ni Moises yung 10 utos ng Diyos, hinaluan niya ba ng opinion niya o hindi niya hinaluan? Hindi niya hinaluan kasi kompletong 10 yun . Pero ang ibig sabihin ng paghahalo ng opinion o damdamin, yung kaninang sagot mo na nakadepende sa kultura. Kaya nga hindi na lumalabas na objective yung Divine Revelation mo, kundi relativistic na siya. Relative na ngayon yung Divine Revelation mo, lalong sumablay. Kung sinasabi mo na hindi hinaluan ni
Propeta Moises ang kanyang ang revelation na binigay sa kanya ng Diyos. Ibig kong sabihin, objective yun. Objective yon sa kalagayan na merong utos. Pero nung tanggapin niya na, nung bakit? Ano katunayan? Doon sa utos niya, hindi naman Trinity ang pinakikilala doon eh. Na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Hindi naman Trinity yon. Kaya hindi sumusuporta yun sa argumento mo eh. Yung pinakikilala mo, di ba? Ayun. Next question. Dahil sabi mo kanina, hindi pwedeng iisa lang ang creator. Tanong, may binabanggit ba kung iisa lang ang creator? Meron o wala? Meron, bro. Meron kang binabanggit tulad nung kaninang sagot mo sa akin. Kung si Brahman, binanggit mo yan, iisang creator lang. Doon lang yun sa Hinduism. Pero pagdating natin sa usap ng theism, which is malaki, lang ang creator. Ayun ang kompletong sagot ko. Ayun, wala na akong oras. Proceed na tayo sa, conclusion. Mga boss. Yes, Ako mauna yung mauna eh. 5 minutes. Tama, 5 minutes, bro. 5 minutes. Ayan. So time na guys. So yun, medyo mahina yung signal ko, pero dadako na tayo sa conclusion. Ang mauna mag-conclusion, ikaw brother, you will die. 5 minutes. 5 minutes brother timer. Lang natin yung time, tapos start na tayo. Yan, final conclusion. Brother, you na bro. Okay. Start na ako. Salamat po, moderator. Salamat din sa pag-imbita sa akin dito para makapag-usap kami ni Chus Petrus ng isang maayos at hindi bardagulan, hindi asaran. Nakita nyo naman, walang ganun nangyari, no? At ayan, maganda yan. At kinokomment ko si Chus Petrus bilang kumakasa pagka hinahamon. Ayun ang magagandang katangian ng isang nagkipagdiskurso. Pero bilang pagtatapos at konklusyon sa aming paksa na di umano patutunayan daw ni Chus Petrus na totoong existido yung Diyos na kinikilala niya na Trinity. Ang kanyang ginamit bilang patotoo o patunay yung divine revelation ng tinatawag na tinanggap daw nila mula sa Diyos. Nag-communicate daw ang Diyos sa tao. Yung daw yung divine revelation. Lamang sa ating pagsasaliksik, sa ating pagtatanong, nakita natin hindi pala consistent ang talagang kalagayan ng divine revelation. Gaya ng ipinakikilala niya bilang ebidensya. Kung mapapansin nyo kanina, tinanong niya kung ang divine revelation ba, yan ba ay impormasyon? Yes, impormasyon. Pero ang tanong, factual information ba? Doon po tayo nagkakatalo. Kaya po kami merong diskurso. At ayon po sa aming nasa liksik, sa aming napag-usapan, nakita natin, hindi pala objective, kundi nakabase daw sa kultura itong divine revelation. Kaya isang malaking patunay yan, na yung divine revelation na sinasabi niya, relative po. Pag sinabing relative, nakadepende. Kaya ang tanong, pagka objective ba, merong dependence? Wala. Pag sinabing objective, independent nga yan eh. Kaya po ang definition ng objective. Tapos ngayon, sasabihin mo, una kong sagot, object. Ngayon, second, cross road na, subjective at objective. Kaya nakita nyo po yung pagpapalit ng ng sagot. Inconsistency po yun. Kayo na pong bahala mag-interpret kung ano ang ibig sabihin kapag inconsistent ang mga sagot sa isang diskurso. At muli po, hindi ko po stand o hindi ko trabaho na magpatunay na ang mga ancestors walang kinikilalang Diyos. Strawman po yan. Strawman po. Paglayo po yan sa aming topic. Sapagkat ang topic, patutunayan niya bilang affirmative. Tunay na existido ang Diyos niya, yung Trinity. Saan doon ang papel ko bilang ang mga ancestors walang Diyos na kinikilala. Hindi ko po yan stand at hindi ko po yan trabaho.
po yun ang duty ko sa usapin na to. Ang duty ko, bigyang kritisismo, igiba yung kung ano man ang kanyang itatayo. At sa nakita nyo naman po, lumitaw ang mga inconsistencies. No? Nakita nyo po yun, lumitaw ang kanyang pagbabago ng sabi ko. Yung objective niyang divine revelation naging relative na. At pati yung una nating tanong sa kanya, na ang kanyang claim, lahat daw ng mga testers natin, may kinikilalang iisang Diyos. Iisang Diyos. Ang kinikilala mo, Trinity. Ang kinikilala ng mga ancestors, hindi naman Trinity. Paano naging iisa yung kinikilala nila? Kayo po mag-isip niyan. Sabi niya kanina yan meron po itong replay na. Meron naman itong recording. Iisa lang daw ang kinikilala ng mga ancestors. At parehas daw sila ng kinikilalang iisa. Paano naging iisa? Ayun, ang kinikilala nga ng mga ancestors na tao polytheistic nga sila. Kinikilala nila ang Diyos nila bundok, puno, 'di ba? Ilog, dagat, apoy, bituin, araw, buwan. Paano Trinity ba 'yun? Hindi magkaiba. Magkaiba po 'yun. Magkaiba yung pinatutunayan ng mga ancestors at niya. Kaya po malinaw sa kritisismong inilatag ko, hindi po existo sa dahilan ng ang ginamit niya, divine revelation, at ayan po ay problematic. Dahil yan po ay talaga namang subjective. Yun lang po subjective yan. Kaya wag po sanang aangkinin ng kung sino man. Sila ang may tamang revelation. In-invalidate mo na yung iba. At sasagot niya kanina, cultural daw po iyan. Kaya hindi maaaring objective. Kaya po yung ebidensyang inilatag niya bilang patotoo na existido ang Diyos, na kinikilala niya, palso. Sana po, mapansin po ninyo yung punto kung saan nagkakaiba-iba yung konteksto ng tindig ng aking kausap. Pero once, lahat na po. Kipag-usap sa mga theist. Salamat po. So yun, we are welcome, bro, always. So, dadako na tayo sa final conclusion Brother 2S. Bro, 5 minutes conclusion. You may start na. Okay, pwede po paki-request na pakilakihan po ako. Ayun po, una sa lahat, bago tayo magsimula sa ating conclusion, pasalamat muna tayo sa ating Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na nagmumula sa Ama at sa Anak. Nagpapasalamat tayo sa kapatid natin si Brother Yuel Day sa kanyang pag-akyat dito bilang siya naman yung naglamon sa akin ng debate kanina. Alam niyo po, gusto kong purihin ang mga ganitong uri ng ETS na mahinahon lamang makipag-usap at hindi nang babastos. Pero ganun pa man, mali pa rin ang kanyang itinindig. At ngayong hapong ito, wala siyang napatunayan kahit ni katitig man lang. Una, sabi dito, objective evidence is data that supports the verification of something presented and includes records or statements. Ang paniniwala ba namin sa Diyos ay nagsusuports na ng verification of something? May pinipresent ba at mayroon bang kasamang record? Meron po. Ano ang katunayan? Tingnan po natin. Ito po ay mababasa sa aming Catechism of the Catholic Church sa paragraph 53. Sabi dito sa the divine plan of revelation is realized simultaneously by deeds and words, which are intrinsically bound up with each other and shed light on each other. It involves a specific divine methodology. God communicates Himself to man gradually. Ibig sabihin, nakikipag-usap yung Diyos. At inaffirm ito sa ibang paragraph ng CCC. Basahin po natin. Sabi dito sa paragraph 50, God comes to meet man by natural reason. Man can know God with certainty. Kaya dinamay natin kanina yung mga ancestor natin. Dahil yung ancestor natin, naniniwala sila na mayroong tunay na Diyos. Totoo yung nakasulat sa CCC namin. Na by natural reason, man can know God with certainty. Ibig sabihin, pwede nating makilala, pwede nating malaman ang Diyos sa pamamagitan ng natural reason. At yan ang ginamit ng mga ancestor natin. Ano pa ang ating katunayan?
Meron ba tayong record sa sinabi ni Jesus? Meron po. Ano bang sinabi ni Jesus? Si Jesus kasi ay Diyos namin. Sabi dito, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya ay aking ibabangon sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Tanong, may nangyari bang ganito sa kasaysayan? May record ba? Meron po. Ano ang ating katunayan? Ito po sa mga miracle ng Eucharist. Kasi yung Eucharist, ito yung katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Siena, Italy, noong August 1773, yung consecrated host ay na-preserve for over 250 years. Perfect. Ibig sabihin, yung tinapay, hindi man lang kinain ng amag. Perfect na perfect. O, sa Amsterdam, Amsterdam, Holland, noong 1345, yung Eucharist thrown into the fire overnight, miraculously is unscratched, di ba? Unscattered. Ibig sabihin na yung ibig sabihin ito ng unscattered, ibig sabihin niyan hindi man lang nabago o hindi man lang nasugatan o wala man lang nangyari kahit anong dumi. Sa Planot, France, March 31, 1331, the Eucharist falls out of a woman's mouth. At ano ang nangyari? The priest tries to recover the host, but all that remains a large spot of blood. Sa Bolsena, sa Orvieto, Italy, again, a priest has difficulties believing in the real presence, and blood begins seeping out of the host upon consecration. Because of this miracle, Pope Urban IV commissioned the Feast of Corpus Christi, kabanal-banalang sakramento, which is still celebrated today. At sa Lanciano, Italy, 8th century AD, a priest has doubts about the real presence, nagdududa. However, when he consecrates the host, it transforms into ano yan? Hindi ko na mabasa di ba? Into, kumbaga hindi siya naniniwala. Pero habang kinoconsecrate niya yun, nag-transform yung kanya kinoconsecrate. O ano pa? Sinulat ko yung isa-isa yung mga sinabi niya kanina. Sabi dito, wala, 90 minutes na lang. Mali daw ang pagpapatunay ko. Mali daw yung sasabihin ko na patutunayan niya na walang Diyos. Siyempre, patutunayan mo na walang nag-exist na Diyos dahil ikaw ay tumatayo bilang negative at ako tumatayo bilang affirmative. Yun po muli, naitindig natin na nag-exist ang tunay na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Maraming salamat. So yun po si Brother Chues ng ating affirmative ngayon sa debate na to. So dadako na tayo sa, I think, pasasalamat. Siguro ang una magpapasalamat si Brother. Ikaw na, Brother Chues. Pasalamat, bro. Oo, ako na. Ayun po. Siyempre, unang-una sa lahat, nasasalamatan talaga natin ang dakilang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa na ating pinupropes sa ating Nicene Creed at Apostles' Creed. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na nagmumula sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. At nagpapasalamat ako sa platform na ito kay Uncle Boy Letra bilang tumayong moderator, bagamat nadidelay pero naging maayos naman. At sa ating dalawang timer kanina, si Sister News at si Brother SP. Sa lahat po na nandito sa taas na nakinig at sa lahat din ng mga nasa baba, sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng mga basher. Maraming pong salamat sa inyo. Nagpapasalamat din ako kay Brother Yuel Day sa kanyang pagtindig at ginamit siya ng ating Panginoong Diyos sa banal na santatlo upang mapatunayan niya ang kanyang divine pedagogy. At yung kanyang divine revelation ay tunay na nakikipag-communicate sa atin. Yun lang po at maraming salamat. So Brother Yuel Day, pasasalamat bro at saka pwede kang mag-promote dito kung ano bang platform niyo sa ibang channel. Sige bro, pasasalamat na lang to bro ulit. Okay, thank you po kay Boy Letra. No? Unang-una, salamat sa host, sa platform, maging sa mga panelist at sa mga nakinig. No, pasalamatan din natin yung mga hindi gaanong nakinig, yung mga nagkritiko lang. No? Pero sana, pagka ganitong mga usapan, ang suriin natin yung argumento, yung punto ng argumento. Gayunpaman, pasalamat din ako. Maayos nakausap si Brother Tuis Petrus, no. Akala ko kasi yung iba kasi may angas, no. Ito pala maayos kausap. Tsaka humaharap, sumasalubong sa hamon. Sana
mapagbigyan kami ulit sa mga ganitong pagkakataon, bagaman ito ay ambush lamang, ito ay impromptu. Sa mga susunod pang panahon, sana formal naman, di ba? Para magkaroon tayo ng magandang ugnayan bilang isang TikTok community lang naman tayo. Dako rin ako sa pagpapatalastas ng aming mga programa sa The Round Table. Yan, may mga upcoming po tayong mga debate at gayon din po ngayon mismo, no? Ngayong araw na ito, mamayang I think hapon, merong event si Ilo. Ayan, sundan po natin yan, yun lamang. So yan po ang ating bisita, maginoong bisita si Brother Yuel. Dahil I think nag-enjoy ang lahat at sa inyong debate. Tapos na yung debate guys. Yan na kayong mag-share ng mga thoughts. Delay talaga ako. Magandang hapon po. Congrats sa Pinas, Juice Petro sa Hyundai. Boy, Lata, pwede humingi ng favor. Hello? Ano yan bro? Pwede pa, nagaganap ka rin ba ng debate kung gabi? Oh, like, ano meron ba? Kasi, meron kaming usapan na magpi-pre-debate na lang kami. Ang wala na lang kami, pre-debate sa lugar, sa platform. Inano ko kasi si Dawood Islam, no, ang tema namin ay patutunayan ko na ang turo ni Jesucristo ay mas moral kaysa kay Muhammad. No? Yung tema. Ngayon, para hindi bias, hindi sa platform namin evangelical, hindi rin sa platform ng Muslim. So dito sana, sa iyo siguro, kung okay sa iyo. Pwede, sabihan mo na lang siya. Kilala naman ako ni Dawood. Pati siguro yung pre-debate dito na lang din kung okay lang din sa iyo. Okay bro, sige, wala nang problema. Bigay ko na lang sa inyo yung records. Na, sisend ko sa I think kailangan ko i-send agad yun sa Gmail or sa Gmail or pwede sa sa Messenger. Ang gagawin ko, i-upload yun siya ng private tapos ay unlisted tapos kayo lang yung pwedeng makapag-download yung mga nakakahawak na link. Ganun na lang siguro para makuha yung record. Kailan ka pwedeng pre-debate? Bukas ba pwede kami rito mag-pre-debate? Magda-live ka ba bukas? Basta pag hindi nga kasi alam niyo sa totoo lang, medyo busy ako. Ang dami ko nila. Buti nga nakapag-live ako ngayon. Sige, ganito na lang po, Boylet, yung pre-debate siguro sa platform ko na lang o platform niya. Oo. Nasabihan na lang pag-usapan namin. Sabihan mo na lang ako bro. Para ma-assist ko kayo dito sa live. Sige, wala nang problema. Magandang tema, alam ko magugustuhan mo yung kanyang usapan. Oo. Maganda. Nag-enjoy nga ako sa debate ng dalawa. Isa pa pala, wala kaming moderator kasi ako laging nagmo-moderate para sa mga kapatid. Pwede, ako na lang mag-moderate bro. Mag-moderate ka naman sa akin. Kami nagmo-moderate din naman. I think nagmo-moderate din dati si Dawood sa akin. Dati sa DevCon. Hindi naman tandaan. Sige, i-PM na Yung lang kita rules kung dito, no? anong mapag-usapan natin Yung araw sa rules, oras. kagaya yung kanina. Simple lang naman yung rules eh. Okay sa inyo yun o may yung ibang rules? Resource. Ang resource ko kasi dahil lang patutunayan ko lang naman turo ni Jesus. Gospel lang. Hindi siya pwedeng mag-Old Testament. Sa resource, Yun lang ang usap. Resources nyo, wala naman akong wala naman akong problema sa resources nyo, anong kukunan nyo sa inyo yan eh. Yung rules, dito, yung rules dito. Sanay si dyan. Simple lang naman yung rules eh, ganun lang, kagaya kanina. Yung ginagamit namin ni Russia TV, yun na lang din. Yung usual na lang din. Good lang. Sige bro. Salamat. Natambay lang ako dito lang ako. Salamat. Na lang ako mag-pray conference debate kit.